Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagsamba natin sa Kanya sa pamamagitan ng mga dasal at panalangin ay isang paraan naman natin upang maipakita at masabi na atin siyang dinadakila at sinasamba. Ang ating pagluhod sa Kanyang harapan at pagyuko ay nangangahulugan lamang na tayo'y Kanyang isang alipin na nakahandang maglingkod sa Kanya. Ang paghiling ang paraan upang mabanggit natin sa Kanya ang ating mga kahilingan at mga pangangailangan. Itinuturo ng banal na kasulatan na alam na niya ang ating mga pangangailangan bago pa man natin sabihin sa Kanya. Ngunit ang effort na ating ginagawa sa pananalangin ay mabisang paglalahad sa Kanya na taos sa ating puso ang ating ginagawa. Halina at sabay-sabay tayong manalangin sa Panginoon Diyos na buhay. 1 Thessalonica 5 verse 16 to 18. Mangagalak kayong lagi, magsipanalangin kayong walang patid, sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. Mahal naming Diyos, mahirap po ang mag-isa. Kami ay iyong nilikha para sa pamayanan, hindi upang ikulong. Ngunit kami nagpapasalamat na kahit gaano kami nalulungkot sa aming pag-iisa, hindi mo kami iniiwan ni pinababayaan. At kami ay lubos na nagpapasalamat sa teknolohiya na tumutulong sa aming makipag-ugnayan sa bawat isa. Sa araw na ito, paaalalahanan po ninyo kami na ang social distancing at isolation na ito ay hindi magtatagal magpakailanman. Bigyan po ninyo kami ng lakas upang mapagtiisan ang mahirap na panahon na ito. Palalimin po ninyo sana ang aming ugnayan sa iyo at iyong bayan. Biyayaan po ninyo kami ng dagdag na doses ng iyong pag-ibig, kapayapaan, pag-asa at kagalakan. Dahil kailangan po namin ang mga ito. Paalalahanan po ninyo kami ng iyong mga pangako at hilumin po ninyo ang aming bayan. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Mateo 6 verse 5. At pagka kayo ay nagsisidalangin, ay huwag kayong gaya ng mga mapagpaimbabaw, sapagkat iniibig nila ang magsidalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga likuang daan, upang sila'y mga kita ng mga tao. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang sa kanila'y ganti. Mahal na Ama sa langit, pinupuri at pinasasalamatan kita sa iyong walang humpay na pagmamahal sa akin. Kahit na ako ay nawala sa kasalanan at walang pag-asa sa mundo, ikaw ay tumingin sa baba at malumanay na tinatawag sa akin upang maging iyong anak. Kahit na ako ay mapanghimagsik at hindi mapakali. Panginoon, alam mo na bahagyang dahil sa hindi pag-aalaga para sa aking sarili at bahagyang para sa walang ibang dahilan na kami ay nakatira sa isang bumagsak na mundo. Ako ay naghihirap ng isang malubhang sakit. Hinihiling ko sa iyo na magmagaling kang tumingin sa akin
at sunduin mo ako muli at pagalingin mo ako sa katawan pati na rin sa espiritu tulad ng ginawa mo sa akin. Salamat sa pagkamatay mo para bayaran ang halaga para sa aking mga kasalanan. At salamat sa iyo na ikaw ay nasugatan dahil sa aking mga pagsalangsang at nabugbog dahil sa aking mga kasamaan at sa pamamagitan ng iyong mga guhitan ay gumaling ako. Panginoon, alam ko na ang katawan kong ito ay lalong lalala habang ako ay tumatanda. Ngunit ipinagdarasal ko na sa iyong biyaya at awa, palayain mo ako mula sa hindi ka nais-nais na sakit na aking pinagdadaanan sa sandaling ito, at bigyan mo ako ng ginhawa at kagalingan. Panginoon, ipinagdarasal ko na palayain mo ako mula sa nakakapanghinang sakit na ito na aking pinagdadaanan. Gayunpaman, nagpapasalamat din ako sa iyo na sa lahat ng bagay ay sapat na ang iyong biyaya para mapatunayan mo na ito ay paulit-ulit na nangyayari sa nakaraan. Salamat na ikaw ay isang tapat na Diyos sa lahat ng bagay, at hinihiling ko na ang aking buhay sa sakit at sa kalusugan ay isang buhay na lumuluwalhati sa iyo. Panatilihin mo ako, nananalangin ako mula sa paggugol kapag nakatanggap ako ng labis na kasaganaan ng iyong mga awa na bago tuwing umaga. Alam ko na ang aking buhay dito ay ngunit para sa isang panandaliang sandali sa ekonomiya ng kawalang hanggan. At alam ko na binibigyan mo ako ng buhay na walang hanggan, kung saan pinupuri at pinasasalamatan kita. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Pagpalain ang Panginoon o aking kaluluwa, at naway hindi ko makalimutan ang iyong mapagbiyayang mga pakinabang, sapagkat ikaw ang banal na manggagamot at magagawang hawakan ang bawat bahagi ng aming buhay sa iyong tumutubos na pag-ibig. Panginoon, nabubuhay tayo sa isang bumagsak na mundo at bawat isa sa atin ay nangangailangan ng iyong kagalingan sa napakaraming paraan sa ating buhay, sapagkat wala sa atin ang hindi kasama sa mga pinsala ng kasalanan, at wala sa atin ang immune mula sa sakit at pagdurusa. At sa gayon, ako ay pumunta sa iyo ngayon upang hingin ang iyong kagalingan sa bawat bahagi ng aking buhay. Panginoon, alam ko na ang sakit at pagdurusa, sakit at kamatayan ay isang katotohanan sa buhay, sapagkat sa mundong ito ay magkakaroon tayo ng kapighatian, at gayunpaman, ang isang buhay na isinuko sa iyo ay isa na makapagpapasalamat sa iyo sa lahat ng bagay. Alam na ikaw ay may kakayahan at handang makasama tayo at itaguyod tayo sa bawat bahagi ng buhay, sapagkat ang iyong biyaya ay sapat sa lahat at sa bawat sitwasyon. Panginoon, naniniwala ako na ito ay totoo, sapagkat ang iyong salita ay tapat at totoo. Naniniwala rin ako
na nagagawa mong pagalingin ang lahat ng uri ng sakit at karamdaman. At sa gayon, ay ipinagdarasal ko ang iyong kagalingan sa bawat bahagi ng aking buhay at sa buhay ng lahat ng aking minamahal, katawan at kaluluwa, pati na rin ang espiritu. Ngunit Panginoon, alam ko rin na madalas mong pinahihintulutan ang sakit at pagdurusa sa isang kamanghamanghang paraan upang ilapit tayo sa iyong sarili. Panginoon, ibinibigay ko sa iyo ang aking buhay at isinuko ang lahat sa iyo, sapagkat ninanais ko ang buo at ganap na kagalingan, ang uri ng pagpapagaling na nagdudulot ng kaluwalhatian sa iyo. Salamat sa iyo na ako ay iyong anak at ikaw ang dakila at makapangyarihang manggagamot. Pagpalain mo ang Panginoon ng aking kaluluwa at naway kung kalimutan ang iyong mapagbiyayang mga pakinabang, sapagkat iyong pinapatawad ang lahat kong kasamaan. Pagalingin mo ang lahat kong sakit, tinubos ko ang aking buhay sa hukay, at aking kinoronahan ako ng kagandahang loob at lambing. Salamat Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Mahal kong Panginoong Jesus, nagpapasalamat ako sa iyo na ikaw ang aking tagapagligtas at tinubos mo ako mula sa kaharian ng kadiliman tungo sa iyong maluwalhating kaharian ng liwanag. Panginoon, alam ko na ang iyong salita ay nagsasabi sa atin na ang kagalakan ng Panginoon ay ang ating lakas at ang isang masayang puso ay isang mabuti at nakapagpapagaling na gamot. Panginoon, ipinagdarasal ko na sa iyong lakas, maaari kong mapanatili ang isang puso na puno ng iyong kagalakan at isa na nagagalak sa Diyos na aking kaligtasan araw-araw. Alam na ang isang sirang espiritu ay natutuyo sa buto. Panginoon, alam ko na ikaw ay isang Diyos ng himala at ang pinakadakilang himala ng lahat ng iyong ginawa sa akin ay ang aking dakilang kaligtasan kay Hesukristo, na namatay para sa akin upang ako ay mapatawad sa aking mga kasalanan at magkaroon ng walang hanggang buhay. Ngunit hinihiling ko rin na ipadala mo ang iyong makapangyarihang kapangyarihan sa pagpapagaling sa aking katawan, at ikaw ay magpadala ng iyong kapangyarihan sa katawan sa panahon ng sakit na kasalukuyang pinagdadaanan ko. Ama, ipinagdarasal ko na hawakan mo ang bawat organ at ligament ng aking katawan, bawat kasu-kasuan at selda, at ibalik mo ako sa buong kalusugan at lakas. Ngunit ipinagdarasal ko rin na sa panahon ng aking karamdaman ay hihipuin mo ang aking puso at pupunuin mo ito ng iyong pag-ibig, iyong biyaya at iyong kagalakan, sapagkat sa iyo ay ang kapunuan ng kagalakan. Panginoon, ikaw lamang ang makapagpapabaha ng isang may sakit na katawan ng kagalingan, at ikaw lamang ang makakapag-apaw sa puso ng kagalakan at kapayapaan. At sa gayon ay ipinatong ko ang aking kaluluwa sa iyo at nagpapasalamat sa iyo sa buong kagalingan ng katawan at kaluluwa na aking nalalaman
na ikaw ay nagtatrabaho sa loob ko. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. O mapalad na Panginoon, Ama ng mga kaawaan at Diyos ng lahat ng kaaliwan, hinihiling namin sa iyo na tumingin sa ibaba ng walang katapusang awa at habag dito sa iyong may sakit na lingkod. Alalahanin ang talas at pagod ng kanyang mga sakit. Huwag mong basagin ang bugbog na tambo o pawiin ang umuusok na flux, kundi pakinggan niya ang kagalakan at kagalakan upang ang mga buto na iyong binali ay mga galak. Iligtas mo siya mula sa mga silo at tukso ni Satanas, mula sa lahat ng pagkainip at pagsisisi sa iyong pagkastigo, mula sa lahat ng kawalan ng pananampalataya at kawalan ng tiwala sa iyong mga kaawaan, mula sa hindi tamang takot sa kamatayan at hindi katamtamang pagnanasa sa buhay. Ipagkaloob mo sa Kanya ang taus-pusong pagsisisi para sa kanyang mga kasalanan at perpektong katiyakan na sila ay napatawad at ang kanyang ganap na kaligtasan ay natiyak sa pamamagitan ng pagbabayad sala na sakripisyo at mabisang pamamagitan ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Hesukristo. Pabanalin sa Kanya ang lahat niyang mga kapighatian at bagaman napakalubha sa laman ay makapagsimula sila kahit ngayon upang gumawa ng higit na higit at walang hanggang bigat ng kaluwalhatian. Ihanda mo siya para sa lahat ng iyong inihanda para sa Kanya. Bigyan mo siya upang makita ang pagnanais ng kanyang puso sa kagalingan at ang kabutihan ng lahat ng nakatali sa Kanya sa pamamagitan ng mga ugnayan ng likas na pagmamahal. At sa wakas ay bigyan siya ng masaganang pasukan sa iyong makalangit na tahanan. O pinagpala si Jesus, kami ay nangaghahayag ng iyong kaawaan sa pamamagitan ng iyong krus at pagsinta, sa pamamagitan ng iyong mahalagang kamatayan at paglilibing, sa pamamagitan ng iyong maluwalhating pagkabuhay na mag-uli at pag-akyat sa langit, at sa pagdating ng Espiritu Santo. Iligtas mo kami, O Panginoon, at pakinggan ang aming panalangin. Amen. Ama sa langit, itinataas ko ang mga taong may sakit, bisitahin sila sa awa at habag, Panginoon. Pagalingin sila, kunin mula sa kanila at mula sa amin ang lahat ng sakit at lahat ng sakit. Itaas at aliwin ang mga matagal ng may sakit. Palayain ang lahat ng nagagalit sa mga maruruming espiritu, yaong nasa mga bilangguan o nasa pagpapatapon o pagkabihag o nakakulong sa mapait na pagkaalipin. O Panginoon, palayain silang lahat at maawa sa kanila. Sapagkat ikaw ang nagtatakip sa mga nakagapos at nangagkukulong doon sa mga nangapahamak ng pag-asa ng mga walang pag-asa, ng tulong ng mga walang magawa, ng kaaliwan ng mga mahina ang puso, ng dakong sinisiraan ng bagyo, sa bawat kaluluwa na nasa kapighatian at inaapi. Mangagbigay ng kaawaan, magpahinga
Magbigay ka ng pampalamig, magbigay ka ng tulong. At para sa atin din naman, O Panginoon, pagalingin ang mga may sakit ng ating mga kaluluwa. Pagalingin ang mga may sakit ng ating mga katawan, o mga gamot ng ating mga kaluluwa at ating mga katawan. Tagapangasiwa ng lahat ng laman, pagalingin mo kami, O Panginoon. Amen. O Diyos, mayroon akong isang mahal na kaibigan na napakasakit at pakiramdam ko ay walang magawa. Ama, kami ay natatakot at kamangha-mangha na ginawa dahil binuo mo ang bawat isa sa amin sa sinapupunan ng aming ina at ginawa ang bawat isa sa aming mga katawan. At alam mo kung saan ang partikular na problemang ito ay namamalagi. Ama, alam ko na walang anuman sa katawan ng aking kaibigan na hindi mo alam, at wala na lampas sa iyong kakayahang magpagaling, at sa gayon ay itinataas ko ang mahal na ito sa iyo. Alam mo ang pinagmulan ng sakit, at ang iyong healing touch ay mayroon pa ring sinuunang kapangyarihan. Dalangin ko na pagalingin mo ang batang ito ng iyo at palakihin sila pabalik sa buong kalusugan at lakas. At ibigay namin sa iyo ang lahat ng papuri at lahat ng kaluwalhatian. Mangyaring bigyan ako ng mga salita ng kaginhawaan at panghihikayat habang sinisikap kong payuhan sila sa may hirap na araw na naghihintay. Hinihiling ko rin na ibigay mo ang lahat ng kanilang mga pangangailangan ayon sa iyong kagandahang loob. Ito ang hinihiling ko sa pangalan ni Jesus. Amen. Panginoon, hinihiling namin ang iyong biyaya at awa sa mga sitwasyon kung saan hindi sila makabangon sa kama at gumawa ng normal dahil sa anumang dahilan. Ama, ipinagdarasal namin na ikaw ay maging napakabait sa kanila sa kanilang karamdaman at hilingin na makilala kanila na tunay na kahulugan. Naway malaman nila ang iyong presensya sa kanila upang itaguyod at suportahan sila. Bigyan ang mga nagmamalasakit sa kanila ng biyaya at pasensya upang makayanan ang anumang sitwasyon na kanilang natutugunan nang walang sama ng loob o isang pabaya na saloobin. At bigyan ang lahat ng nagmamalasakit sa mga may sakit at matatanda, isang pag-ibig na nagmumula lamang sa iyo. Panginoon, alam namin na sa iyo ay mas sagana ang buhay at buhay namin. At sa gayon ay hinihiling namin na kung mayroong sino man na aming ipinagdarasal na hindi tinanggap ang Panginoong Yesus bilang kanilang tagapagligtas, na magpadala ka ng isang espesyal na tao upang sabihin sa kanila ang katotohanan na si Jesus ay namatay sa krus upang bayaran ang halaga para sa kanilang mga kasalanan, upang ang lahat ng naniniwala sa kanyang pangalan ay hindi mapahamak kundi mabuhay na walang hanggan, at muling bumangon siya sa ikatlong araw na sinakop ang kamatayan at impyerno magpakailanman, upang tayo ay mamuhay na kasama niya ng walang hanggan sa mga katawan na niluluwalhati at katulad ng kanyang maluwalhating katawan. Ama, tingnan mo kami ay nananalangin sa biyaya at awa sa lahat ng permanenteng nakaratay at iguhit ang bawat isa sa mapagmahal na mga bisig ng Panginoong Hesus. Sa kaninong pangalan
kami ay nananalangin. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagsamba natin sa Kanya sa pamamagitan ng mga dasal at panalangin ay isang paraan naman natin upang maipakita at masabi na atin siyang dinadakila at sinasamba. Ang ating pagluhod sa Kanyang harapan at pagyuko ay nangangahulugan lamang na tayo'y Kanyang isang alipin na nakahandang maglingkod sa Kanya. Ang paghiling ang paraan upang mabanggit natin sa Kanya ang ating mga kahilingan at mga pangangailangan. Itinuturo ng banal na kasulatan na alam na Niya ang ating mga pangangailangan bago pa man natin sabihin sa Kanya. Ngunit ang effort na ating ginagawa sa pananalangin ay mabisang paglalahad sa Kanya na taos sa ating puso ang ating ginagawa. Halina at sabay-sabay tayong manalangin sa Panginoon Diyos na buhay. 1 Thessalonica 5 verse 16 to 18. Mangagalak kayong lagi, magsipanalangin kayong walang patid, sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. Mahal naming Diyos, mahirap po ang mag-isa. Kami ay iyong nilikha para sa pamayanan, hindi upang ikulong. Ngunit kami nagpapasalamat na kahit gaano kami nalulungkot sa aming pag-iisa, hindi mo kami iniiwan ni pinababayaan. At kami ay lubos na nagpapasalamat sa teknolohiya na tumutulong sa aming makipag-ugnayan sa bawat isa. Sa araw na ito, paaalalahanan po ninyo kami na ang social distancing at isolation na ito ay hindi magtatagal magpakailanman. Bigyan po ninyo kami ng lakas upang mapagtiisan ang mahirap na panahon na ito. Palalimin po ninyo sana ang aming ugnayan sa iyo at iyong bayan. Biyayaan po ninyo kami ng dagdag na doses ng iyong pag-ibig, kapayapaan, pag-asa at kagalakan, dahil kailangan po namin ang mga ito. Paalalahanan po ninyo kami ng iyong mga pangako at hilumin po ninyo ang aming bayan. Sa ngalan ni Jesus, Amen. Mateo 6 verse 5. At pagka kayo ay nagsisidalangin, ay huwag kayong gaya ng mga mapagpaimbabaw, sapagkat iniibig nila ang magsidalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga likuang daan, upang sila'y mga kita ng mga tao. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang sa kanila'y ganti. Mahal na Ama sa langit, pinupuri at pinasasalamatan kita sa iyong walang humpay na pagmamahal sa akin. Kahit na ako ay nawala sa kasalanan at walang pag-asa sa mundo, ikaw ay tumingin sa baba at malumanay na tinatawag sa akin upang maging iyong anak. Kahit na ako ay mapanghimagsik at hindi mapakali. Panginoon, alam mo na bahagyang dahil sa hindi pag-aalaga para sa aking sarili at bahagyang para sa walang ibang dahilan,
na kami ay nakatira sa isang bumagsak na mundo. Ako ay naghihirap ng isang malubhang sakit. Hinihiling ko sa iyo na magmagaling kang tumingin sa akin at sunduin mo ako muli at pagalingin mo ako sa katawan pati na rin sa espiritu tulad ng ginawa mo sa akin. Salamat sa pagkamatay mo para bayaran ang halaga para sa aking mga kasalanan. At salamat sa iyo na ikaw ay nasugatan dahil sa aking mga pagsalangsang at nabugbog dahil sa aking mga kasamaan at sa pamamagitan ng iyong mga guhitan ay gumaling ako. Panginoon, alam ko na ang katawan kong ito ay lalong lalala habang ako ay tumatanda. Ngunit ipinagdarasal ko na sa iyong biyaya at awa, palayain mo ako mula sa hindi ka nais-nais na sakit na aking pinagdadaanan sa sandaling ito, at bigyan mo ako ng ginhawa at kagalingan. Panginoon, ipinagdarasal ko na palayain mo ako mula sa nakakapanghinang sakit na ito na aking pinagdadaanan. Gayunpaman, nagpapasalamat din ako sa iyo na sa lahat ng bagay ay sapat na ang iyong biyaya para mapatunayan mo na ito ay paulit-ulit na nangyayari sa nakaraan. Salamat na ikaw ay isang tapat na Diyos sa lahat ng bagay at hinihiling ko na ang aking buhay sa sakit at sa kalusugan ay isang buhay na lumuluwalhati sa iyo. Panatilihin mo ako, nananalangin ako mula sa paggugol kapag nakatanggap ako ng labis na kasaganaan ng iyong mga awa na bago tuwing umaga. Alam ko na ang aking buhay dito ay ngunit para sa isang panandaliang sandali sa ekonomiya ng kawalang hanggan. At alam ko na binibigyan mo ako ng buhay na walang hanggan, kung saan pinupuri at pinasasalamatan kita. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Pagpalain ang Panginoon o aking kaluluwa, at naway hindi ko makalimutan ang iyong mapagbiyayang mga pakinabang, sapagkat ikaw ang banal na manggagamot at magagawang hawakan ang bawat bahagi ng aming buhay sa iyong tumutubos na pag-ibig. Panginoon, nabubuhay tayo sa isang bumagsak na mundo at bawat isa sa atin ay nangangailangan ng iyong kagalingan sa napakaraming paraan sa ating buhay, sapagkat wala sa atin ang hindi kasama sa mga pinsala ng kasalanan, at wala sa atin ang immune mula sa sakit at pagdurusa. At sa gayon, ako ay pumunta sa iyo ngayon upang hingin ang iyong kagalingan sa bawat bahagi ng aking buhay. Panginoon, alam ko na ang sakit at pagdurusa, sakit at kamatayan ay isang katotohanan sa buhay, sapagkat sa mundong ito ay magkakaroon tayo ng kapighatian, at gayunpaman, ang isang buhay na isinuko sa iyo ay isa na makapagpapasalamat sa iyo sa lahat ng bagay. Alam na ikaw ay may kakayahan at handang makasama tayo at itaguyod tayo sa bawat bahagi ng buhay, sapagkat ang iyong biyaya ay sapat
sa lahat at sa bawat sitwasyon. Panginoon, naniniwala ako na ito ay totoo, sapagkat ang iyong salita ay tapat at totoo. Naniniwala rin ako na nagagawa mong pagalingin ang lahat ng uri ng sakit at karamdaman. At sa gayon, ay ipinagdarasal ko ang iyong kagalingan sa bawat bahagi ng aking buhay at sa buhay ng lahat ng aking minamahal, katawan at kaluluwa, pati na rin ang espiritu. Ngunit Panginoon, alam ko rin na madalas mong pinahihintulutan ang sakit at pagdurusa sa isang kamanghamanghang paraan upang ilapit tayo sa iyong sarili. Panginoon, ibinibigay ko sa iyo ang aking buhay at isinuko ang lahat sa iyo, sapagkat ninanais ko ang buo at ganap na kagalingan, ang uri ng pagpapagaling na nagdudulot ng kaluwalhatian sa iyo. Salamat sa iyo na ako ay iyong anak at ikaw ang dakila at makapangyarihang manggagamot. Pagpalain mo ang Panginoon ng aking kaluluwa at naway kung kalimutan ang iyong mapagbiyayang mga pakinabang, sapagkat iyong pinapatawad ang lahat kong kasamaan. Pagalingin mo ang lahat kong sakit, tinubos ko ang aking buhay sa hukay, at aking kinoronahan ako ng kagandahang loob at lambing. Salamat Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Mahal kong Panginoong Jesus, nagpapasalamat ako sa iyo na ikaw ang aking tagapagligtas at tinubos mo ako mula sa kaharian ng kadiliman tungo sa iyong maluwalhating kaharian ng liwanag. Panginoon, alam ko na ang iyong salita ay nagsasabi sa atin na ang kagalakan ng Panginoon ay ang ating lakas at ang isang masayang puso ay isang mabuti at nakapagpapagaling na gamot. Panginoon, ipinagdarasal ko na sa iyong lakas, maaari kong mapanatili ang isang puso na puno ng iyong kagalakan at isa na nagagalak sa Diyos na aking kaligtasan araw-araw. Alam na ang isang sirang espiritu ay natutuyo sa buto. Panginoon, alam ko na ikaw ay isang Diyos ng himala at ang pinakadakilang himala ng lahat ng iyong ginawa sa akin ay ang aking dakilang kaligtasan kay Hesukristo, na namatay para sa akin upang ako ay mapatawad sa aking mga kasalanan at magkaroon ng walang hanggang buhay. Ngunit hinihiling ko rin na ipadala mo ang iyong makapangyarihang kapangyarihan sa pagpapagaling sa aking katawan, at ikaw ay magpadala ng iyong kapangyarihan sa katawan sa panahon ng sakit na kasalukuyang pinagdadaanan ko. Ama, ipinagdarasal ko na hawakan mo ang bawat organ at ligament ng aking katawan, bawat kasu-kasuan at selda, at ibalik mo ako sa buong kalusugan at lakas. Ngunit ipinagdarasal ko rin na sa panahon ng aking karamdaman ay hihipuin mo ang aking puso at pupunuin mo ito ng iyong pag-ibig, iyong biyaya at iyong kagalakan, sapagkat sa iyo ay ang kapunuan ng kagalakan. Panginoon, ikaw lamang ang makapagpapabaha ng isang may sakit na katawan ng kagalingan, at ikaw lamang ang makakapag-apaw
sa puso ng kagalakan at kapayapaan. At sa gayon, ay ipinatong ko ang aking kaluluwa sa iyo at nagpapasalamat sa iyo sa buong kagalingan ng katawan at kaluluwa na aking nalalaman na ikaw ay nagtatrabaho sa loob ko. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. O mapalad na Panginoon, Ama ng mga kaawaan at Diyos ng lahat ng kaaliwan, hinihiling namin sa iyo na tumingin sa ibaba ng walang katapusang awa at habag dito sa iyong may sakit na lingkod. Alalahanin ang talas at pagod ng kanyang mga sakit. Huwag mong basagin ang bugbog na tambo o pawiin ang umuusok na flux, kundi pakinggan niya ang kagalakan at kagalakan upang ang mga buto na iyong binali ay mga galak. Iligtas mo siya mula sa mga silo at tukso ni Satanas, mula sa lahat ng pagkainip at pagsisisi sa iyong pagkastigo, mula sa lahat ng kawalan ng pananampalataya at kawalan ng tiwala sa iyong mga kaawaan, mula sa hindi tamang takot sa kamatayan at hindi katamtamang pagnanasa sa buhay. Ipagkaloob mo sa Kanya ang taus-pusong pagsisisi para sa Kanyang mga kasalanan at perpektong katiyakan na sila ay napatawad at ang Kanyang ganap na kaligtasan ay natiyak sa pamamagitan ng pagbabayad sala na sakripisyo at mabisang pamamagitan ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Hesukristo. Pabanalin sa Kanya ang lahat niyang mga kapighatian at bagaman napakalubha sa laman, ay makapagsimula sila kahit ngayon upang gumawa ng higit na higit at walang hanggang bigat ng kaluwalhatian. Ihanda mo siya para sa lahat ng iyong inihanda para sa Kanya. Bigyan mo siya upang makita ang pagnanais ng kanyang puso sa kagalingan at ang kabutihan ng lahat ng nakatali sa Kanya sa pamamagitan ng mga ugnayan ng likas na pagmamahal. At sa wakas, ay bigyan siya ng masaganang pasukan sa iyong makalangit na tahanan. O pinagpala si Jesus, kami ay nangaghahayag ng iyong kaawaan sa pamamagitan ng iyong krus at pagsinta, sa pamamagitan ng iyong mahalagang kamatayan at paglilibing, sa pamamagitan ng iyong maluwalhating pagkabuhay na mag-uli at pag-akyat sa langit, at sa pagdating ng Espiritu Santo. Iligtas mo kami, O Panginoon, at pakinggan ang aming panalangin. Amen. Ama sa langit, itinataas ko ang mga taong may sakit, bisitahin sila sa awa at habag, Panginoon. Pagalingin sila, kunin mula sa kanila at mula sa amin ang lahat ng sakit at lahat ng sakit. Itaas at aliwin ang mga matagal ng may sakit. Palayain ang lahat ng nagagalit sa mga maruruming espiritu, yaong nasa mga bilangguan o nasa pagpapatapon o pagkabihag o nakakulong sa mapait na pagkaalipin. O Panginoon, palayain silang lahat at maawa sa kanila. Sapagkat ikaw ang nagtatakip sa mga nakagapos at nangagkukulong doon, sa mga nangapahamak ng pag-asa ng mga walang pag-asa, ng tulong ng mga walang magawa.
ng kaaliwan, ng mga mahina ang puso, ng dakong sinisiraan ng bagyo. Sa bawat kaluluwa na nasa kapighatian at inaapi, mangagbigay ng kaawaan, magpahinga, magbigay ka ng pampalamig, magbigay ka ng tulong. At para sa atin din naman, O Panginoon, pagalingin ang mga may sakit ng ating mga kaluluwa. Pagalingin ang mga may sakit ng ating mga katawan, o mga gamot ng ating mga kaluluwa at ating mga katawan. Tagapangasiwa ng lahat ng laman, pagalingin mo kami, O Panginoon. Amen. O Diyos, mayroon akong isang mahal na kaibigan na napakasakit at pakiramdam ko ay walang magawa. Ama, kami ay natatakot at kamangha-mangha na ginawa dahil binuo mo ang bawat isa sa amin sa sinapupunan ng aming ina at ginawa ang bawat isa sa aming mga katawan. At alam mo kung saan ang partikular na problemang ito ay namamalagi. Ama, alam ko na walang anuman sa katawan ng aking kaibigan na hindi mo alam, at wala na lampas sa iyong kakayahang magpagaling, at sa gayon ay itinataas ko ang mahal na ito sa iyo. Alam mo ang pinagmulan ng sakit, at ang iyong healing touch ay mayroon pa ring sinuunang kapangyarihan. Dalangin ko na pagalingin mo ang batang ito ng iyo at palakihin sila pabalik sa buong kalusugan at lakas. At ibigay namin sa iyo ang lahat ng papuri at lahat ng kaluwalhatian. Mangyaring bigyan ako ng mga salita ng kaginhawaan at panghihikayat habang sinisikap kong payuhan sila sa may hirap na araw na naghihintay. Hinihiling ko rin na ibigay mo ang lahat ng kanilang mga pangangailangan ayon sa iyong kagandahang loob. Ito ang hinihiling ko sa pangalan ni Jesus. Amen. Panginoon, hinihiling namin ang iyong biyaya at awa sa mga sitwasyon kung saan hindi sila makabangon sa kama at gumawa ng normal dahil sa anumang dahilan. Ama, ipinagdarasal namin na ikaw ay maging napakabait sa kanila sa kanilang karamdaman at hilingin na makilala kanila na tunay na kahulugan. Naway malaman nila ang iyong presensya sa kanila upang itaguyod at suportahan sila. Bigyan ang mga nagmamalasakit sa kanila ng biyaya at pasensya upang makayanan ang anumang sitwasyon na kanilang natutugunan nang walang sama ng loob o isang pabaya na saloobin, at bigyan ang lahat ng nagmamalasakit sa mga may sakit at matatanda isang pag-ibig na nagmumula lamang sa iyo. Panginoon, alam namin na sa iyo ay mas sagana ang buhay at buhay namin. At sa gayon ay hinihiling namin na kung mayroong sino man na aming ipinagdarasal na hindi tinanggap ang Panginoong Yesus bilang kanilang tagapagligtas, na magpadala ka ng isang espesyal na tao upang sabihin sa kanila ang katotohanan na si Jesus ay namatay sa krus upang bayaran ang halaga para sa kanilang mga kasalanan, upang ang lahat ng naniniwala sa kanyang pangalan ay hindi mapahamak, kundi mabuhay na walang hanggan. At muling bumangon siya sa ikatlong araw, na sinakop ang kamatayan at impyerno, magpakailanman, upang tayo ay mamuhay na kasama niya nang walang hanggan sa mga katawan na niluluwalhati at katulad ng kanyang maluwalhating katawan.
Ama, tingnan mo kami ay nananalangin sa biyaya at awa sa lahat ng permanenteng nakaratay at iguhit ang bawat isa sa mapagmahal na mga bisig ng Panginoong Hesus. Sa kaninong pangalan, kami ay nananalangin. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagsamba natin sa Kanya sa pamamagitan ng mga dasal at panalangin ay isang paraan naman natin upang maipakita at masabi na atin siyang dinadakila at sinasamba. Ang ating pagluhod sa Kanyang harapan at pagyuko ay nangangahulugan lamang na tayo'y Kanyang isang alipin na nakahandang maglingkod sa Kanya. Ang paghiling ang paraan upang mabanggit natin sa Kanya ang ating mga kahilingan at mga pangangailangan. Itinuturo ng banal na kasulatan na alam na niya ang ating mga pangangailangan bago pa man natin sabihin sa Kanya. Ngunit ang effort na ating ginagawa sa pananalangin ay mabisang paglalahad sa Kanya na taos sa ating puso ang ating ginagawa. Halina at sabay-sabay tayong manalangin sa Panginoon Diyos na buhay. 1 Thessalonica 5 verse 16 to 18. Mangagalak kayong lagi, magsipanalangin kayong walang patid, sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. Mahal naming Diyos, mahirap po ang mag-isa. Kami ay iyong nilikha para sa pamayanan, hindi upang ikulong. Ngunit kami nagpapasalamat na kahit gaano kami nalulungkot sa aming pag-iisa, hindi mo kami iniiwan ni pinababayaan. At kami ay lubos na nagpapasalamat sa teknolohiya na tumutulong sa aming makipag-ugnayan sa bawat isa. Sa araw na ito, paaalalahanan po ninyo kami na ang social distancing at isolation na ito ay hindi magtatagal magpakailanman. Bigyan po ninyo kami ng lakas upang mapagtiisan ang mahirap na panahon na ito. Palalimin po ninyo sana ang aming ugnayan sa iyo at iyong bayan. Biyayaan po ninyo kami ng dagdag na doses ng iyong pag-ibig, kapayapaan, pag-asa at kagalakan. Dahil kailangan po namin ang mga ito. Paalalahanan po ninyo kami ng iyong mga pangako at hilumin po ninyo ang aming bayan. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Mateo 6 verse 5. At pagka kayo ay nagsisidalangin, ay huwag kayong gaya ng mga mapagpaimbabaw, sapagkat iniibig nila ang magsidalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga likuang daan, upang sila'y mga kita ng mga tao. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang sa kanila'y ganti. Mahal na Ama sa langit, pinupuri at pinasasalamatan kita sa iyong walang humpay na pagmamahal sa akin. Kahit na ako ay nawala sa kasalanan at walang pag-asa sa mundo, ikaw ay tumingin sa baba at malumanay na tinatawag sa akin upang maging iyong anak. Kahit na ako ay mapanghimagsik
at hindi mapakali. Panginoon, alam mo na bahagyang dahil sa hindi pag-aalaga para sa aking sarili at bahagyang para sa walang ibang dahilan na kami ay nakatira sa isang bumagsak na mundo. Ako ay naghihirap ng isang malubhang sakit. Hinihiling ko sa iyo na magmagaling kang tumingin sa akin at sunduin mo ako muli at pagalingin mo ako sa katawan pati na rin sa espiritu tulad ng ginawa mo sa akin. Salamat sa pagkamatay mo para bayaran ang halaga para sa aking mga kasalanan. At salamat sa iyo na ikaw ay nasugatan dahil sa aking mga pagsalangsang at nabugbog dahil sa aking mga kasamaan at sa pamamagitan ng iyong mga guhitan ay gumaling ako. Panginoon, alam ko na ang katawan kong ito ay lalong lalala habang ako ay tumatanda. Ngunit ipinagdarasal ko na sa iyong biyaya at awa, palayain mo ako mula sa hindi ka nais-nais na sakit na aking pinagdadaanan sa sandaling ito, at bigyan mo ako ng ginhawa at kagalingan. Panginoon, ipinagdarasal ko na palayain mo ako mula sa nakakapanghinang sakit na ito na aking pinagdadaanan. Gayunpaman, nagpapasalamat din ako sa iyo na sa lahat ng bagay ay sapat na ang iyong biyaya para mapatunayan mo na ito ay paulit-ulit na nangyayari sa nakaraan. Salamat na ikaw ay isang tapat na Diyos sa lahat ng bagay at hinihiling ko na ang aking buhay sa sakit at sa kalusugan ay isang buhay na lumuluwalhati sa iyo. Panatilihin mo ako, nananalangin ako mula sa paggugol kapag nakatanggap ako ng labis na kasaganaan ng iyong mga awa na bago tuwing umaga. Alam ko na ang aking buhay dito ay ngunit para sa isang panandaliang sandali sa ekonomiya ng kawalang hanggan. At alam ko na binibigyan mo ako ng buhay na walang hanggan, kung saan pinupuri at pinasasalamatan kita. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Pagpalain ang Panginoon o aking kaluluwa, at naway hindi ko makalimutan ang iyong mapagbiyayang mga pakinabang, sapagkat ikaw ang banal na manggagamot at magagawang hawakan ang bawat bahagi ng aming buhay sa iyong tumutubos na pag-ibig. Panginoon, nabubuhay tayo sa isang bumagsak na mundo at bawat isa sa atin ay nangangailangan ng iyong kagalingan sa napakaraming paraan sa ating buhay, sapagkat wala sa atin ang hindi kasama sa mga pinsala ng kasalanan, at wala sa atin ang immune mula sa sakit at pagdurusa. At sa gayon, ako ay pumunta sa iyo ngayon upang hingin ang iyong kagalingan sa bawat bahagi ng aking buhay. Panginoon, alam ko na ang sakit at pagdurusa, sakit at kamatayan ay isang katotohanan sa buhay, sapagkat sa mundong ito ay magkakaroon tayo ng kapighatian, at gayunpaman, ang isang buhay na isinuko sa iyo ay isa na makapagpapasalamat sa iyo sa lahat ng bagay.
Alam na ikaw ay may kakayahan at handang makasama tayo at itaguyod tayo sa bawat bahagi ng buhay, sapagkat ang iyong biyaya ay sapat sa lahat at sa bawat sitwasyon. Panginoon, naniniwala ako na ito ay totoo, sapagkat ang iyong salita ay tapat at totoo. Naniniwala rin ako na nagagawa mong pagalingin ang lahat ng uri ng sakit at karamdaman. At sa gayon, ay ipinagdarasal ko ang iyong kagalingan sa bawat bahagi ng aking buhay at sa buhay ng lahat ng aking minamahal, katawan at kaluluwa, pati na rin ang espiritu. Ngunit Panginoon, alam ko rin na madalas mong pinahihintulutan ang sakit at pagdurusa sa isang kamanghamanghang paraan upang ilapit tayo sa iyong sarili. Panginoon, ibinibigay ko sa iyo ang aking buhay at isinuko ang lahat sa iyo, sapagkat ninanais ko ang buo at ganap na kagalingan, ang uri ng pagpapagaling na nagdudulot ng kaluwalhatian sa iyo. Salamat sa iyo na ako ay iyong anak at ikaw ang dakila at makapangyarihang manggagamot. Pagpalain mo ang Panginoon ng aking kaluluwa at naway kung kalimutan ang iyong mapagbiyayang mga pakinabang, sapagkat iyong pinapatawad ang lahat kong kasamaan. Pagalingin mo ang lahat kong sakit, tinubos ko ang aking buhay sa hukay, at aking kinoronahan ako ng kagandahang loob at lambing. Salamat Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Mahal kong Panginoong Jesus, nagpapasalamat ako sa iyo na ikaw ang aking tagapagligtas at tinubos mo ako mula sa kaharian ng kadiliman tungo sa iyong maluwalhating kaharian ng liwanag. Panginoon, alam ko na ang iyong salita ay nagsasabi sa atin na ang kagalakan ng Panginoon ay ang ating lakas at ang isang masayang puso ay isang mabuti at nakapagpapagaling na gamot. Panginoon, ipinagdarasal ko na sa iyong lakas, maaari kong mapanatili ang isang puso na puno ng iyong kagalakan at isa na nagagalak sa Diyos na aking kaligtasan araw-araw. Alam na ang isang sirang espiritu ay natutuyo sa buto. Panginoon, alam ko na ikaw ay isang Diyos ng himala at ang pinakadakilang himala ng lahat ng iyong ginawa sa akin ay ang aking dakilang kaligtasan kay Hesukristo, na namatay para sa akin upang ako ay mapatawad sa aking mga kasalanan at magkaroon ng walang hanggang buhay. Ngunit hinihiling ko rin na ipadala mo ang iyong makapangyarihang kapangyarihan sa pagpapagaling sa aking katawan, at ikaw ay magpadala ng iyong kapangyarihan sa katawan sa panahon ng sakit na kasalukuyang pinagdadaanan ko. Ama, ipinagdarasal ko na hawakan mo ang bawat organ at ligament ng aking katawan, bawat kasu-kasuan at selda, at ibalik mo ako sa buong kalusugan at lakas. Ngunit ipinagdarasal ko rin na sa panahon ng aking karamdaman ay hihipuin mo ang aking puso at pupunuin mo ito ng iyong pag-ibig, iyong biyaya at iyong kagalakan, sapagkat sa iyo ay ang kapunuan ng kagalakan.
Panginoon, Ikaw lamang ang makapagpapabaha ng isang may sakit na katawan ng kagalingan. At Ikaw lamang ang makakapag-apaw sa puso ng kagalakan at kapayapaan. At sa gayon, ay ipinatong ko ang aking kaluluwa sa iyo at nagpapasalamat sa iyo sa buong kagalingan ng katawan at kaluluwa na aking nalalaman na ikaw ay nagtatrabaho sa loob ko. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. O mapalad na Panginoon, Ama ng mga kaawaan at Diyos ng lahat ng kaaliwan, hinihiling namin sa iyo na tumingin sa ibaba ng walang katapusang awa at habag dito sa iyong may sakit na lingkod. Alalahanin ang talas at pagod ng kanyang mga sakit. Huwag mong basagin ang bugbog na tambo o pawiin ang umuusok na flux, kundi pakinggan niya ang kagalakan at kagalakan upang ang mga buto na iyong binali ay mga galak. Iligtas mo siya mula sa mga silo at tukso ni Satanas, mula sa lahat ng pagkainip at pagsisisi sa iyong pagkastigo, mula sa lahat ng kawalan ng pananampalataya at kawalan ng tiwala sa iyong mga kaawaan, mula sa hindi tamang takot sa kamatayan at hindi katamtamang pagnanasa sa buhay. Ipagkaloob mo sa Kanya ang taus-pusong pagsisisi para sa Kanyang mga kasalanan at perpektong katiyakan na sila ay napatawad at ang Kanyang ganap na kaligtasan ay natiyak sa pamamagitan ng pagbabayad sala na sakripisyo at mabisang pamamagitan ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Hesukristo. Pabanalin sa Kanya ang lahat niyang mga kapighatian at bagaman napakalubha sa laman ay makapagsimula sila kahit ngayon upang gumawa ng higit na higit at walang hanggang bigat ng kaluwalhatian. Ihanda mo siya para sa lahat ng iyong inihanda para sa Kanya. Bigyan mo siya upang makita ang pagnanais ng kanyang puso sa kagalingan at ang kabutihan ng lahat ng nakatali sa Kanya sa pamamagitan ng mga ugnayan ng likas na pagmamahal. At sa wakas ay bigyan siya ng masaganang pasukan sa iyong makalangit na tahanan. O pinagpala si Jesus, kami ay nangaghahayag ng iyong kaawaan sa pamamagitan ng iyong krus at pagsinta, sa pamamagitan ng iyong mahalagang kamatayan at paglilibing, sa pamamagitan ng iyong maluwalhating pagkabuhay na mag-uli at pag-akyat sa langit, at sa pagdating ng Espiritu Santo. Iligtas mo kami, O Panginoon, at pakinggan ang aming panalangin. Amen. Ama sa langit, itinataas ko ang mga taong may sakit, bisitahin sila sa awa at habag, Panginoon. Pagalingin sila, kunin mula sa kanila at mula sa amin ang lahat ng sakit at lahat ng sakit. Itaas at aliwin ang mga matagal ng may sakit. Palayain ang lahat ng nagagalit sa mga maruruming espiritu, yaong nasa mga bilangguan o nasa pagpapatapon o pagkabihag o nakakulong sa mapait na pagkaalipin. O Panginoon, palayain silang lahat at maawa sa kanila.
sapagkat ikaw ang nagtatakip sa mga nakagapos at nangagkukulong doon sa mga nangapahamak ng pag-asa ng mga walang pag-asa, ng tulong ng mga walang magawa, ng kaaliwan ng mga mahina ang puso, ng dakong sinisiraan ng bagyo. Sa bawat kaluluwa na nasa kapighatian at inaapi, mangagbigay ng kaawaan, magpahinga, magbigay ka ng pampalamig, magbigay ka ng tulong. At para sa atin din naman, O Panginoon, pagalingin ang mga may sakit ng ating mga kaluluwa. Pagalingin ang mga may sakit ng ating mga katawan, o mga gamot ng ating mga kaluluwa at ating mga katawan. Tagapangasiwa ng lahat ng laman, pagalingin mo kami, O Panginoon. Amen. O Diyos, mayroon akong isang mahal na kaibigan na napakasakit at pakiramdam ko ay walang magawa. Ama, kami ay natatakot at kamangha-mangha na ginawa dahil binuo mo ang bawat isa sa amin sa sinapupunan ng aming ina at ginawa ang bawat isa sa aming mga katawan. At alam mo kung saan ang partikular na problemang ito ay namamalagi. Ama, alam ko na walang anuman sa katawan ng aking kaibigan na hindi mo alam, at wala na lampas sa iyong kakayahang magpagaling, at sa gayon ay itinataas ko ang mahal na ito sa iyo. Alam mo ang pinagmulan ng sakit, at ang iyong healing touch ay mayroon pa ring sinuunang kapangyarihan. Dalangin ko na pagalingin mo ang batang ito ng iyo at palakihin sila pabalik sa buong kalusugan at lakas. At ibigay namin sa iyo ang lahat ng papuri at lahat ng kaluwalhatian. Mangyaring bigyan ako ng mga salita ng kaginhawaan at panghihikayat habang sinisikap kong payuhan sila sa may hirap na araw na naghihintay. Hinihiling ko rin na ibigay mo ang lahat ng kanilang mga pangangailangan ayon sa iyong kagandahang loob. Ito ang hinihiling ko sa pangalan ni Jesus. Amen. Panginoon, hinihiling namin ang iyong biyaya at awa sa mga sitwasyon kung saan hindi sila makabangon sa kama at gumawa ng normal dahil sa anumang dahilan. Ama, ipinagdarasal namin na ikaw ay maging napakabait sa kanila sa kanilang karamdaman at hilingin na makilala kanila na tunay na kahulugan. Naway malaman nila ang iyong presensya sa kanila upang itaguyod at suportahan sila. Bigyan ang mga nagmamalasakit sa kanila ng biyaya at pasensya upang makayanan ang anumang sitwasyon na kanilang natutugunan nang walang sama ng loob o isang pabaya na saloobin. At bigyan ang lahat ng nagmamalasakit sa mga may sakit at matatanda, isang pag-ibig na nagmumula lamang sa iyo. Panginoon, alam namin na sa iyo ay mas sagana ang buhay at buhay namin. At sa gayon ay hinihiling namin na kung mayroong sino man na aming ipinagdarasal na hindi tinanggap ang Panginoong Hesus bilang kanilang tagapagligtas, na magpadala ka ng isang espesyal na tao upang sabihin sa kanila ang katotohanan na si Jesus ay namatay sa krus upang bayaran ang halaga para sa kanilang mga kasalanan, upang ang lahat ng naniniwala sa kanyang pangalan ay hindi mapahamak kundi mabuhay na walang hanggan, at muling bumangon siya sa ikatlong araw
na sinakop ang kamatayan at impyerno, magpakailanman, upang tayo ay mamuhay na kasama niya nang walang hanggan, sa mga katawan na niluluwalhati at katulad ng kanyang maluwalhating katawan. Ama, tingnan mo kami ay nananalangin sa biyaya at awa, sa lahat ng permanenteng nakaratay, at iguhit ang bawat isa sa mapagmahal na mga bisig ng Panginoong Hesus. Sa kaninong pangalan, kami ay nananalangin. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagsamba natin sa Kanya sa pamamagitan ng mga dasal at panalangin ay isang paraan naman natin upang maipakita at masabi na atin siyang dinadakila at sinasamba. Ang ating pagluhod sa Kanyang harapan at pagyuko ay nangangahulugan lamang na tayo'y Kanyang isang alipin na nakahandang maglingkod sa Kanya. Ang paghiling ang paraan upang mabanggit natin sa Kanya ang ating mga kahilingan at mga pangangailangan. Itinuturo ng banal na kasulatan na alam na niya ang ating mga pangangailangan bago pa man natin sabihin sa Kanya. Ngunit ang effort na ating ginagawa sa pananalangin ay mabisang paglalahad sa Kanya na taos sa ating puso ang ating ginagawa. Halina at sabay-sabay tayong manalangin sa Panginoon Diyos na buhay. 1 Thessalonica 5 verse 16 to 18. Mangagalak kayong lagi, magsipanalangin kayong walang patid, sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos kay Kristo tungkol sa inyo. Mahal naming Diyos, mahirap po ang mag-isa. Kami ay iyong nilikha para sa pamayanan, hindi upang ikulong. Ngunit kami nagpapasalamat na kahit gaano kami nalulungkot sa aming pag-iisa, hindi mo kami iniiwan ni pinababayaan. At kami ay lubos na nagpapasalamat sa teknolohiya na tumutulong sa aming makipag-ugnayan sa bawat isa. Sa araw na ito, paaalalahanan po ninyo kami na ang social distancing at isolation na ito ay hindi magtatagal magpakailanman. Bigyan po ninyo kami ng lakas upang mapagtiisan ang mahirap na panahon na ito. Palalimin po ninyo sana ang aming ugnayan sa iyo at iyong bayan. Biyayaan po ninyo kami ng dagdag na doses ng iyong pag-ibig, kapayapaan, pag-asa at kagalakan. Dahil kailangan po namin ang mga ito. Paalalahanan po ninyo kami ng iyong mga pangako at hilumin po ninyo ang aming bayan. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Mateo 6 verse 5. At pagka kayo ay nagsisidalangin, ay huwag kayong gaya ng mga mapagpaimbabaw, sapagkat iniibig nila ang magsidalangin ng patayo sa mga sinagoga at sa mga likuang daan, upang sila'y mga kita ng mga tao. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang sa kanila'y ganti. Mahal na Ama sa langit, pinupuri at pinasasalamatan kita sa iyong walang humpay na pagmamahal sa akin.
kahit na ako ay nawala sa kasalanan at walang pag-asa sa mundo. Ikaw ay tumingin sa baba at malumanay na tinatawag sa akin upang maging iyong anak. Kahit na ako ay mapanghimagsik at hindi mapakali. Panginoon, alam mo na bahagyang dahil sa hindi pag-aalaga para sa aking sarili at bahagyang para sa walang ibang dahilan na kami ay nakatira sa isang bumagsak na mundo. Ako ay naghihirap ng isang malubhang sakit. Hinihiling ko sa iyo na magmagaling kang tumingin sa akin at sunduin mo ako muli at pagalingin mo ako sa katawan pati na rin sa espiritu tulad ng ginawa mo sa akin. Salamat sa pagkamatay mo para bayaran ang halaga para sa aking mga kasalanan. At salamat sa iyo na ikaw ay nasugatan dahil sa aking mga pagsalangsang at nabugbog dahil sa aking mga kasamaan at sa pamamagitan ng iyong mga guhitan ay gumaling ako. Panginoon, alam ko na ang katawan kong ito ay lalong lalala habang ako ay tumatanda. Ngunit ipinagdarasal ko na sa iyong biyaya at awa, palayain mo ako mula sa hindi ka nais-nais na sakit na aking pinagdadaanan sa sandaling ito at bigyan mo ako ng ginhawa at kagalingan. Panginoon, ipinagdarasal ko na palayain mo ako mula sa nakakapanghinang sakit na ito na aking pinagdadaanan. Gayunpaman, nagpapasalamat din ako sa iyo na sa lahat ng bagay ay sapat na ang iyong biyaya para mapatunayan mo na ito ay paulit-ulit na nangyayari sa nakaraan. Salamat na ikaw ay isang tapat na Diyos sa lahat ng bagay at hinihiling ko na ang aking buhay sa sakit at sa kalusugan ay isang buhay na lumuluwalhati sa iyo. Panatilihin mo ako, nananalangin ako mula sa paggugol kapag nakatanggap ako ng labis na kasaganaan ng iyong mga awa na bago tuwing umaga. Alam ko na ang aking buhay dito ay ngunit para sa isang panandaliang sandali sa ekonomiya ng kawalang hanggan. At alam ko na binibigyan mo ako ng buhay na walang hanggan, kung saan pinupuri at pinasasalamatan kita. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Pagpalain ang Panginoon o aking kaluluwa, at naway hindi ko makalimutan ang iyong mapagbiyayang mga pakinabang, sapagkat ikaw ang banal na manggagamot at magagawang hawakan ang bawat bahagi ng aming buhay sa iyong tumutubos na pag-ibig. Panginoon, nabubuhay tayo sa isang bumagsak na mundo at bawat isa sa atin ay nangangailangan ng iyong kagalingan sa napakaraming paraan sa ating buhay, sapagkat wala sa atin ang hindi kasama sa mga pinsala ng kasalanan at wala sa atin ang immune mula sa sakit at pagdurusa. At sa gayon, ako ay pumunta sa iyo ngayon upang hingin ang iyong kagalingan sa bawat bahagi ng aking buhay. Panginoon, alam ko na ang sakit at pagdurusa, sakit at kamatayan
ay isang katotohanan sa buhay. Sapagkat sa mundong ito ay magkakaroon tayo ng kapighatian at gayon paman, ang isang buhay na isinuko sa iyo ay isa na makapagpapasalamat sa iyo sa lahat ng bagay. Alam na ikaw ay may kakayahan at handang makasama tayo at itaguyod tayo sa bawat bahagi ng buhay, sapagkat ang iyong biyaya ay sapat sa lahat at sa bawat sitwasyon. Panginoon, naniniwala ako na ito ay totoo, sapagkat ang iyong salita ay tapat at totoo. Naniniwala rin ako na nagagawa mong pagalingin ang lahat ng uri ng sakit at karamdaman. At sa gayon, ay ipinagdarasal ko ang iyong kagalingan sa bawat bahagi ng aking buhay at sa buhay ng lahat ng aking minamahal, katawan at kaluluwa, pati na rin ang espiritu. Ngunit Panginoon, alam ko rin na madalas mong pinahihintulutan ang sakit at pagdurusa sa isang kamanghamanghang paraan upang ilapit tayo sa iyong sarili. Panginoon, ibinibigay ko sa iyo ang aking buhay at isinuko ang lahat sa iyo, sapagkat ninanais ko ang buo at ganap na kagalingan, ang uri ng pagpapagaling na nagdudulot ng kaluwalhatian sa iyo. Salamat sa iyo na ako ay iyong anak at ikaw ang dakila at makapangyarihang manggagamot. Pagpalain mo ang Panginoon ng aking kaluluwa at naway kung kalimutan ang iyong mapagbiyayang mga pakinabang, sapagkat iyong pinapatawad ang lahat kong kasamaan. Pagalingin mo ang lahat kong sakit, tinubos ko ang aking buhay sa hukay, at aking kinoronahan ako ng kagandahang loob at lambing. Salamat Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Mahal kong Panginoong Jesus, nagpapasalamat ako sa iyo na ikaw ang aking tagapagligtas at tinubos mo ako mula sa kaharian ng kadiliman tungo sa iyong maluwalhating kaharian ng liwanag. Panginoon, alam ko na ang iyong salita ay nagsasabi sa atin na ang kagalakan ng Panginoon ay ang ating lakas at ang isang masayang puso ay isang mabuti at nakapagpapagaling na gamot. Panginoon, ipinagdarasal ko na sa iyong lakas, maaari kong mapanatili ang isang puso na puno ng iyong kagalakan at isa na nagagalak sa Diyos na aking kaligtasan araw-araw. Alam na ang isang sirang espiritu ay natutuyo sa buto. Panginoon, alam ko na ikaw ay isang Diyos ng himala at ang pinakadakilang himala ng lahat ng iyong ginawa sa akin ay ang aking dakilang kaligtasan kay Hesukristo, na namatay para sa akin upang ako ay mapatawad sa aking mga kasalanan at magkaroon ng walang hanggang buhay. Ngunit hinihiling ko rin na ipadala mo ang iyong makapangyarihang kapangyarihan sa pagpapagaling sa aking katawan, at ikaw ay magpadala ng iyong kapangyarihan sa katawan sa panahon ng sakit na kasalukuyang pinagdadaanan ko. Ama, ipinagdarasal ko na hawakan mo ang bawat organ at ligament ng aking katawan, bawat kasu-kasuan at selda, at ibalik mo ako sa buong kalusugan at lakas.
Ngunit ipinagdarasal ko rin na sa panahon ng aking karamdaman ay hihipuin mo ang aking puso at pupunuin mo ito ng iyong pag-ibig, iyong biyaya at iyong kagalakan, sapagkat sa iyo ay ang kapunuan ng kagalakan. Panginoon, ikaw lamang ang makapagpapabaha ng isang may sakit na katawan ng kagalingan, at ikaw lamang ang makakapag-apaw sa puso ng kagalakan at kapayapaan. At sa gayon ay ipinatong ko ang aking kaluluwa sa iyo at nagpapasalamat sa iyo sa buong kagalingan ng katawan at kaluluwa na aking nalalaman na ikaw ay nagtatrabaho sa loob ko. Sa pangalan ni Jesus ay nananalangin ako. Amen. O mapalad na Panginoon, Ama ng mga kaawaan at Diyos ng lahat ng kaaliwan, hinihiling namin sa iyo na tumingin sa ibaba ng walang katapusang awa at habag dito sa iyong may sakit na lingkod. Alalahanin ang talas at pagod ng kanyang mga sakit. Huwag mong basagin ang bugbog na tambo o pawiin ang umuusok na flux, kundi pakinggan niya ang kagalakan at kagalakan upang ang mga buto na iyong binali ay mga galak. Iligtas mo siya mula sa mga silo at tukso ni Satanas, mula sa lahat ng pagkainip at pagsisisi sa iyong pagkastigo, mula sa lahat ng kawalan ng pananampalataya at kawalan ng tiwala sa iyong mga kaawaan, mula sa hindi tamang takot sa kamatayan at hindi katamtamang pagnanasa sa buhay. Ipagkaloob mo sa Kanya ang taus-pusong pagsisisi para sa Kanyang mga kasalanan at perpektong katiyakan na sila ay napatawad at ang Kanyang ganap na kaligtasan ay natiyak sa pamamagitan ng pagbabayad sala na sakripisyo at mabisang pamamagitan ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Hesukristo. Pabanalin sa Kanya ang lahat niyang mga kapighatian at bagaman napakalubha sa laman, ay makapagsimula sila kahit ngayon upang gumawa ng higit na higit at walang hanggang bigat ng kaluwalhatian. Ihanda mo siya para sa lahat ng iyong inihanda para sa Kanya. Bigyan mo siya upang makita ang pagnanais ng kanyang puso sa kagalingan at ang kabutihan ng lahat ng nakatali sa Kanya sa pamamagitan ng mga ugnayan ng likas na pagmamahal. At sa wakas, ay bigyan siya ng masaganang pasukan sa iyong makalangit na tahanan. O pinagpala si Jesus, kami ay nangaghahayag ng iyong kaawaan sa pamamagitan ng iyong krus at pagsinta, sa pamamagitan ng iyong mahalagang kamatayan at paglilibing, sa pamamagitan ng iyong maluwalhating pagkabuhay na mag-uli at pag-akyat sa langit, at sa pagdating ng Espiritu Santo. Iligtas mo kami, O Panginoon, at pakinggan ang aming panalangin. Amen. Ama sa langit, itinataas ko ang mga taong may sakit, bisitahin sila sa awa at habag, Panginoon. Pagalingin sila, kunin mula sa kanila at mula sa amin ang lahat ng sakit at lahat ng sakit. Itaas at aliwin ang mga matagal ng may sakit. Palayain ang lahat ng nagagalit sa mga maruruming espiritu
yaong nasa mga bilangguan o nasa pagpapatapon o pagkabihag o nakakulong sa mapait na pagkaalipin. O Panginoon, palayain silang lahat at maawa sa kanila. Sapagkat ikaw ang nagtatakip sa mga nakagapos at nangagkukulong doon sa mga nangapahamak ng pag-asa ng mga walang pag-asa, ng tulong ng mga walang magawa, ng kaaliwan ng mga mahina ang puso, ng dakong sinisiraan ng bagyo. Sa bawat kaluluwa na nasa kapighatian at inaapi, mangagbigay ng kaawaan, magpahinga, magbigay ka ng pampalamig, magbigay ka ng tulong. At para sa atin din naman, O Panginoon, pagalingin ang mga may sakit ng ating mga kaluluwa. Pagalingin ang mga may sakit ng ating mga katawan, o mga gamot ng ating mga kaluluwa at ating mga katawan. Tagapangasiwa ng lahat ng laman, pagalingin mo kami, O Panginoon. Amen. O Diyos, mayroon akong isang mahal na kaibigan na napakasakit at pakiramdam ko ay walang magawa. Ama, kami ay natatakot at kamangha-mangha na ginawa dahil binuo mo ang bawat isa sa amin sa sinapupunan ng aming ina at ginawa ang bawat isa sa aming mga katawan. At alam mo kung saan ang partikular na problemang ito ay namamalagi. Ama, alam ko na walang anuman sa katawan ng aking kaibigan na hindi mo alam, at wala na lampas sa iyong kakayahang magpagaling, at sa gayon ay itinataas ko ang mahal na ito sa iyo. Alam mo ang pinagmulan ng sakit, at ang iyong healing touch ay mayroon pa ring sinuunang kapangyarihan. Dalangin ko na pagalingin mo ang batang ito ng iyo at palakihin sila pabalik sa buong kalusugan at lakas. At ibigay namin sa iyo ang lahat ng papuri at lahat ng kaluwalhatian. Mangyaring bigyan ako ng mga salita ng kaginhawaan at panghihikayat habang sinisikap kong payuhan sila sa may hirap na araw na naghihintay. Hinihiling ko rin na ibigay mo ang lahat ng kanilang mga pangangailangan ayon sa iyong kagandahang loob. Ito ang hinihiling ko sa pangalan ni Jesus. Amen. Panginoon, hinihiling namin ang iyong biyaya at awa sa mga sitwasyon kung saan hindi sila makabangon sa kama at gumawa ng normal dahil sa anumang dahilan. Ama, ipinagdarasal namin na ikaw ay maging napakabait sa kanila sa kanilang karamdaman at hilingin na makilala kanila na tunay na kahulugan. Naway malaman nila ang iyong presensya sa kanila upang itaguyod at suportahan sila. Bigyan ang mga nagmamalasakit sa kanila ng biyaya at pasensya upang makayanan ang anumang sitwasyon na kanilang natutugunan nang walang sama ng loob o isang pabaya na saloobin. At bigyan ang lahat ng nagmamalasakit sa mga may sakit at matatanda, isang pag-ibig na nagmumula lamang sa iyo. Panginoon, alam namin na sa iyo ay mas sagana ang buhay at buhay namin. At sa gayon ay hinihiling namin na kung mayroong sino man na aming ipinagdarasal na hindi tinanggap ang Panginoong Yesus bilang kanilang tagapagligtas, na magpadala ka ng isang espesyal na tao upang sabihin sa kanila ang katotohanan na si Jesus ay namatay sa krus upang bayaran ang halaga
para sa kanilang mga kasalanan, upang ang lahat ng naniniwala sa kanyang pangalan ay hindi mapahamak, kundi mabuhay na walang hanggan. At muling bumangon siya sa ikatlong araw, na sinakop ang kamatayan at impyerno, magpakailanman, upang tayo ay mamuhay na kasama niya nang walang hanggan, sa mga katawan na niluluwalhati at katulad ng kanyang maluwalhating katawan. Ama, tingnan mo kami ay nananalangin sa biyaya at awa, sa lahat ng permanenteng nakaratay, at iguhit ang bawat isa sa mapagmahal na mga bisig ng Panginoong Hesus. Sa kaninong pangalan kami ay nananalangin. Amen.